Mapalad ang bumabasa at ang nangakikinig ng mga salita ng hula at tumutupad ng mga bagay na nasusulat doon, sapagkat ang panahoy malapit na. Gawa, Kapitulo 27. At nang ipasya na kami ay lalayag na patungo sa Italia, ay ibinigay nila si Pablo at ang iba pang mga bilanggo sa isang senturyon na nagngangalang Julio sa bundok ni Augusto, at sa paglula namin sa isang daong Adrameto na palayag sa mga dakong nasa baybayin ng Asya, ay nagsitulak kami. Nakasama namin si Aristarco na isang taga-Macedonia mula sa Thessalonica. At nang sumunod na araw ay nagsidaong kami sa Sidon, at pinagpakitaan ni Julio ng magandang loob si Pablo, at pinahintulutan siyang pumaroon sa kaniyang mga kaibigan, at siya'y magpakaginhawa. At nang kaming magsitulak buhat doon, ay nagsilayag kami na nagsipangalong sa Chipre, sapagkat pasalunga ang hangin. At nang matawid na namin ang dagat na nasa tapat ng Cilicia at Pamphylia, ay nagsirating kami sa Mira na isang bayan ng Lycia. At nasumpungan doon ng senturyon ang isang daong Alejandria na lumalayag na patungo sa Italia, at ininulan niya kami roon. At nang makapaglayag na kaming marahan ng maraming mga araw, at may kahirapan kaming nakarating sa tapat ng Gnido, na hindi kami tinulutan ng hangin makasulong pa, ay nagsilayag kami na nagsipanganlong sa Creta sa tapat ng Salmon. At sa pamamaybay namin dito na may kahirapan, ay nagsidating kami sa isang dako na tinatawag na Mabubuting Daungan, na malapit doon ang bayan ng Lasea. At nang magugol na ang mahabang panahon at mapanganib na ang paglalayag, sapagkat nakalampas na ang pag-aayuno, ay pinamanhikan sila ni Pablo. At sa kanila'y sinabi, "Mga Ginoo, nakikita ko na ang paglalayag na ito ay makapipinsala at magiging malaking kapahamakan, hindi lamang sa lulan at sa daong, kundi naman sa ating mga buhay." Datapwat, may higit pang paniwala ang senturyon sa piloto at sa may-ari ng daong kaysa mga bagay na sinalita ni Pablo. At sapagkat hindi bagay hintuan sa taginawang daungan, ay ipinayo ng karamihan na tumulak mula roon, at baka sakaling sa anumang paraan ay makarating sila sa Phoenix, at doon huminto sa taginaw na yaoy daungan ng Creta na nasa dakong hilagang silanganan at timugang silanganan. At nang marahang humihihip ang hanging timugan na inaakalang maisasagawa nila ang kanilang nasa, itinaas nila ang sinipete at nabaybay sa baybayin ng Creta. Datapwat hindi nalaon at humampas na galing doon ang maunos na hangin na tinatawag na Euroclydon. At nang ipadpad ang daong at hindi makasalungat sa hangin, ay nangagpabaya na kami at kami ipinadpad. At sa pagtakbo ng daong na nanganganlong sa isang maliit na pulo na tinatawag na Clauda, ay may kahirapan naming maitaas ang bangka. At nang maitaas na ito, ay nagsigamit sila ng mga lubid na tinalian ng ibaba ng daong. At sa takot na baka mapadpad sa Sirte, ay ibinaba nila ang mga layag, at sa gayoy napaanod sila. At sapagkat lubhang nakikipaglaban kami sa bagyo, nang sumunod na araw ay nagsimula silang magtapon ng lulan sa dagat. At ng ikatlong araw ay kanilang ipinagtatapon ng kanilang sariling mga kamay ang mga kasangkapan ng daong. At nang hindi sumisikat sa amin ang araw ni ang mga bituin man ng maraming mga araw, at sumasa ibabaw namin ang isang hindi munting bagyo, ay nawala ang buong pag-asa na kami makaliligtas. At nang maluwag nang hindi sila nagsisikain, ay tumayo nga si Pablo sa gitna nila at sinabi, "Mga Ginoo, nangakinig sana kayo sa akin at hindi umalis sa Creta,
at nailaga ng kapinsalaang ito at kapahamakan. At ngayon ay ipinamamanhig ko sa inyo na inyong laksan ang inyong loob, sapagkat walang buhay na mapapahamak sa inyo, kundi ang daog lamang. Sapagkat ng gabing ito ay tumayo sa tabi ko ang anghel ng Diyos na may-ari sa akin, at siya ko namang pinaglilingkuran, na nagsabi, "Huwag kang matakot, Pablo. Kailangan ikaw ay humarap kay Cesar, at narito, ipinagkaloob sa iyo ng Diyos ang lahat ng kasama mo sa paglalayag. Kaya nga, mga Ginoo, laksan ninyo ang inyong loob, sapagkat ako'y sumasampalataya sa Diyos na mangyayari ayon sa sinalita sa akin." Datapwat tayo'y kailangang mapapadpad sa isang pulong. Datapwat nang dumating ang ika-14 na gabi, samantalang kami ipinapadpad ng hangin sa magkabi-kabila ng dagat ng Adriatico. Nang maghahating gabi na, ay sinasapantahan ng mga mangdaragat na sila'y nangalalapit na sa isang lupain. At kanilang tinarok at nasumpungang may 20 dipa. At pagkasulong-sulong ng kaunti, ay tinarok nilang muli at nasumpungang may 15 dipa. At sa takot naming mapapadpad sa batuhan, ay nangagulog sila ng 4 na sinipete sa hulihan at iniibig mag-umaganan. At sa pagpipilit ng mga mangdaragat na mga tanan sa daog at nang maibaba na ang bangka sa dagat na ang dinadahilan ay mga guhulog sila ng mga sinipete sa unahan, ay sinabi ni Pablo sa senturyon at sa mga kawal, "Maliban na magsipanatili ang mga ito sa daog, kayo hindi mga kaliligtas." Nang magkagayoy, pinutol ng mga kawal ang mga lumid ng bangka at pinabayaang mahulog. At samantalang nag-uumaga, ay pinamanhig ni Pablo sa lahat na magsikain na sinasabi, "Ang araw na ito ang ika-14 na araw na kayo'y nangaghihintay at nagpapatuloy sa hindi pagkain, na walang kinakaing anuman. Kaya nga ipinamamanhig ko sa inyo na kayo'y magsikain, sapagkat ito'y sa ikaliligtas ninyo, sapagkat hindi mawawala kahit isang buhok sa ulo ng sino man sa inyo." At nang masabi na niya ito at makadampot ng tinapay, ay nagpasalamat siya sa Diyos sa harapan ng lahat at kanyang pinagputol-putol at pinasimulang kumain. Nang magkagayoy nagsilakas ang loob ng lahat at sila na may pawang nagsikain din. At kaming lahat na nangasa daog ay 276 na kaluluwa. At nang mga busog na sila, ay pinagaan nila ang daog na ipinagtatapon sa dagat ang trigo. At nang mag-umaga na, ay hindi nila makilala ang lupain. Datapwat nababanaagan nila ang isang luok ng dagat na may baybayin. At sila'y nangagsang-usapan kung kanilang maisasadsad ang daong doon. At inihulog ang mga sinipete at kanilang pinabayaan sa dagat, samantalang kinakalag ang mga tali ng mga ugi. At nang maitaas na nila sa hangin ang layag sa unahan, ay nagsipatungo sila sa baybayin. Datapwat pagdating sa isang dako na pinagsasalubungan ng 2 dagat, ay kanilang isinadsad ang daong, at ang unahan ng daong ay napabunggo at tumigil na hindi kumikilos. Datapwat nagpasimulang magkawasak-wasak ang hulihan sa kalakasan ng mga alon. At ang payo ng mga kawal ay pagpapatayin ang mga bilanggo upang ang sino may huwag makalangoy at makatanan. Datapwat ang senturyon sa pagkaibig na iligtas si Pablo, ay pinigil sila sa kanilang balak at ipinag-utos na ang mga makakalangoy ay magsitalon at mga unang magsidating sa lupa. At sa mga naiwan, ang iba'y sa mga kahoy at ang iba namay sa mga bagay na galing sa daong. At sa ganito nangyari na ang lahat ay nangakatakas na ligtas hanggang sa lupa.